Guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Ay. Here I am, playing with those memories of me, reaching every part of me and try. Those thoughts of you can feel that space inside. Unstable, wala akong confident itong kaaway na to. Hindi makapang-oppress, hindi makapang-atake. Itong mga gusto makapag-compete, itong mga kaaway, no? Enemy. Or hidden enemy man, basta mga enemies yan, mga kaaway yan. You are loving, caring, affectionate, kind-hearted, or maring emotional at this time, and full of love sa iyong family. There's love and unity and harmony sa iyong family. Palace of Cups, maring sama-sama kayo ng pamilya mo yan at Christmas, no? And you give love to one another. Ganun ba? Maka-recover ka na, o nakaka-recover ka na, maring naka-recover ka na nga from sadness and loneliness, no? Dahil kung kasama mo yung mga pamilya mo, gano'n. And then, yung mga loved ones, and Tree of Life. Hindi ang sagot. Wait lang. May naalam ako dito sa Tree of Life naalam ko kung ano ibig sabihin ng God dyan sa Tree of Life na nilabas niya. Bubuo ng masaganang buhay. So, siguro next year na malapit na, yun na yung maging buhay mo, maging masagana na, no? Tree of Life, para bang napaka-abundant. You know what? Yung Tree of Life ay iba-iba yun daw yung bunga ng Tree of Life na yan. Yung Tree of Life sa Garden of Eden. So, talagang sumisimbolo na abundance din, no? So, maging masagana na daw, maging abundant daw para sa coins ang iyong buhay. Yan. Sa next year siguro. Yes, mag-umpisa daw yan. At naka-align daw yan sa'yo next year. May masagana ng buhay mo. Lalo na kung parang may nalas-malas ka, may mga na-atake sa finances mo, o may mga na-mistake, kung baga inatake ka ng mga evil ng mga tao, ng kanilang witchcraft, you know. Kasi yan sa ginagamit nila against sa kanilang kapwa na mga mistake na mag-hasik na lagim yung witchcraft, no? Yan ang ginagamit ng mga kampo ng kadiliman. You know what? Bakit hindi sila makatwiran? May inggit lang, ha? Umiral yung pagka-inggitira nila, o kung lalaki inggitiro, umiral pagkasakim nila, yung mga atake sila. Gagawa na sila ng deceit, witchcraft, yung malediction ka dahil na inggit, dahil na umiral pagka-greedy, no? Hindi nila matanggap na meron ka na wala sila Yung mga ganun ba? Ganun sila. Hindi sila yung walang gagawin against you. Dahil sa nainggit sila, gumagawa sila ng shame and deceit and even demonic witchcraft. So, expect nilang mangyari sa soul nila? Masave pa? Sa mga ganon? Baka pwede silang masave kung magbago sila, na gawin na nilang pure-hearted ang puso nila, na they will change their heart. They will stay from evil doings, and they will stay away from keep sinning, no? Ay may possibility pang ma-save sila.
malaki ang chance na masave sila. Pero if they continue keep doing evil and keep sinning and doing unfair injustice na hindi makatwiran sa kanilang kapwa, if they continue keep doing deceit and schemes against sa ibang tao, sa kapwa nila, hindi talaga sila masisave. Magaya sila doon sa mga tao na sa impyerno. So yan ay pinaparating ng God yan. No? Yan ay mangangaral ng God yan kasi madami na at halos puno na din yung impyerno talaga. Diba madaming testimony, madaming pinapapunta ang soul nila doon. Yung iba na 50-50, yung iba sinadya ni Jesus Christ na pupuntahin doon para maging testimony, mag-testify na napakarami sa impyerno at kung ano yung dinadanas ng mga nandun sa impyerno na matinding paghihirap at pagdurusa nandun. Kung gaano katindi yung paghihirap at pagdurusa ng mga tao dito na hirapan sa mundo, mas matindi doon ng ilang times full. May siguro 1,000 times full, 1 million. Wala pa namang hinto yan. Eternal yan. So, once na nandun na, yan ay pinaparating ang aral ng God yun sa inyo. No? Ako ay isa-subscribe lamang ng God. Alam niyo yung scribe? Connected sa God yan. The translator ng God. Yung scribe ay, hindi kailangan maging pari ka para maging scribe ka. Sino? Hindi naman siya pari Basta you are meant to be like that na kumbaga yun ang purpose talaga ng God sa'yo maging scribe, no? Kunti man ang makikinig o madami, it doesn't matter, no? Importante you carry your mission. So yan ang ano ko yan naman talaga ang aking mission, isa sa mission ko na gamitin ng God sa kanyang purpose. So, ang scribe ay mediator between God and humans and interpreter ng God yan siya, guys. Diretso yung messages ng God sa mga scribe. Yan. Kagaya niyan. Scribe ay spiritual teaching sa kahit anong paraan. Yan. Maraming way ang God para may pahatid yung kanyang mga mensahe sa mga tao. So, yan. So, ayan. You are emotionally stable right now. Intellectually stable. Yung intellect mo, yung isipan mo stable. Emotion mo stable and courageous. Stable. Tama. Stable. Ito ay clarification ko lang no, kung yes or no. Understood na yun. Naintindihan nyo ng God yan kasi. So, stable yung iyong isipan at emotion. So, ganon din yung courageous and strong yung iyong emotion and intellect. Kasi stable That's why buo ang iyong loob. Buo yung isipan mo din. No? You're determined. Walang magpa-hesitate sa'yo. Walang magpa-hold back. Na gawin mo yung gusto mo. O ano man yung gusto mong gawin. Like, meron kang gawain. Meron kang sunod na gagawin. Alam niyo yung mga kampo ng kadiliman ang ginagawa ng mga pang-oppress. Gusto lang pigilan. Like goal, mission ng mga people of God from God. Gusto lang pigilan. Gaya ng mga witches and wizard. Kahit anong tanggi nila ay magmagawa ng spells, conjuration, any form of witchcraft, mga ritual, any form of witchcraft, mapalipadangin. Yan ay kampo ng kadiliman. Yung kinikiri nilang mission yan. Galing sa fallen angels yan. Hindi yan sa God galing. At hindi yan naka-align sa light. Yung mga yan. Sa darkness yan sila naka-align. Maliban lang kung magbago sila, maging pure-hearted, and they will choose to be righteous. No? Alam yung hindi na nila pinapairal yung evil. They stay away from keep sinning and they stay away from keep doing evil na alam yung pinapairal ng kabutihan sa puso at isipan nila ay hindi na sila sa side ng darkness. So still you can change yourself pero binigyan nga ng binigyan ng God ang mga tao ng free will.
So, nasa tao na yun kung ano yung piliin nila no, na landas. Yung landas ba, yung path papunta sa langit, which is makitid, yung kinukorek at they accept correction and warnings, no? And na-accept nila yung katotohanan at they stay away from evil, keep doing evil, no? They stay away from keep doing scheme and deceit, manipulation. They stay away from lying, no? They stay away from any sin, no? They stay away from keep sinning. Yun na yung mga nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi only righteous souls sa mga nakasumpong na mga nakakapasok sa langit. Only righteous souls sa mga nakapasok sa langit. And a very few yung nakakasumpong na daan papunta sa langit. Yun ang sabi ni Jesus Christ, diba? Sa Bible. So, yan. So, ayan guys. Ano pa? Yan ay pinapahatid, ano ng God no, sa mga tao. Yan ay teachings no, ng God sa mga tao. So, yan. Will. The will. Mag-umpisa na surtin ka. Next year na yan. May masagana. May lucky. Ang buhay mo. May maswerte ka o hindi ka na yung parang konti yung pera mo, no? Or hindi ka na mag-juggling, hindi ka na maka-experience ng kasalatan, ng konti ang pera, ang salat. Hindi ka na mapatingga, hindi ka na maging undecided ba? Hindi ka na mahirapan sa buhay. No? Hindi ka na maghirap. Ito ay kung sino sino lamang ang makuha ng energy o kuha ng God ng energy. Si God yung pinapag-guide ko dito eh. Nagsisik ako ng guidance sa God. Hindi po sa evil forces, okay? You know, malalaman yung mga nasa side ng evil kasi they do manipulations, guys. Liars, deceitful. And of course, they cannot be trusted. A priestess. May pamilya dito na gumagawa ng spiritual to, guys, no? Tingnan nyo. Lito, distracted na yung sipa ng mga gumagawa ng spiritual na to. Hindi nila nakuha yung gusto nila. Through what? Through witchcraft. Through spiritual na ginagawa nila. Hindi nila nakuha ang gustong-gusto nila o hindi nila makukuha daw ang gustong-gusto nila. Instead, paparusahan pa yan sila ng God. So, yung pamilya na to, na Son of Cups, yun ang gumagawa na spiritual, no? Against you. Yung pamilya na yun. Actually,
Wala na daw spiritual abilities. Nag-umpisa na wala na silang spiritual abilities. At yung spiritual abilities nila, galing na yan sa demonyo? O sabihin na natin, hindi galing sa fallen angel yung spiritual abilities nila. Sa mga kaluluwa na ni Philip. Di ba yan ang kadalasan na sinusumunan? Mga spirit ba? Kaluluwa na ni Philip. Doon ang galing yung spiritual abilities nila sa mga kaluluwa ng Nephilim. Yung demon sa tinatawag ay magkaiba yan guys sa fallen angels ha. Ang fallen angels may katawan yan siya. No? Pero ang mga demons, yun yung mga kaluluwa ng Nephilim na naging spirit na kasi di ba namatay sila sa flood ng panahon ni Noah. And ito yung mga gumagawa ng witchcraft po. Sa ano to, yung kakayanan nila galing sa demonyo, sa mga sa kaluluwa ng Nephilim, sa mga demons, kaluluwa ng Nephilim, sa mga spirits. Yan ang nagpapagana, yan ang kumikilos sa kanilang mga ginagawa na witchcraft. Wala na sila spiritual abilities daw. Kaya lito na din sila at distracted. Siguro bumalik pati sa kanila yan. Bumalik kasi sa kanila eh. Bumalik yan sa kanila. You know what? Yung spells, orasyon, ang natuturo niyan. Fallen angels ang natuturo niyan. Yan ay fallen angels. Di ba sinabi ko na yan? Well, clarify ko lang ulit, no? Pero fallen angels, sa fallen angels yan. Kahit yung mga orasyon na ginagamit ng mga yung habak, ginagamit ng mga albularyo, any type of orasyon. Ako nga ayaw paggamitin ng ganyan. Ayaw niyang pasambitin, ayaw niyang yung pausalin niyan, ayaw niyang magsalita ako ng ganyan, ayaw niyang gumawa ako ng ganyan, no? Kasi pag yan ang gamitin mo o gawin mo, under ka sa control ng fallen angel, sabi ng God sa akin. Kasi galing yan sa fallen angel, ang natuturo niyan sa mga tao, fallen angels. Lahat ng klase ng orasyon, lahat ng klase ng spell. Maniwala mo, hindi mo tao, yun ang nireveal sa akin ng God. Of course, pati yung ritual. Yan ay witchcraft din talaga yan. So, see? So, nasa inyo na ako. Maniwala kayo, hindi. Basta ako ayaw ko gumawa ng ganyan. Kahit yung mga pantanggal. Kasi nasa ilalim ka pa rin ng control ng fallen angel pag yan ang gawin mo. Pa-clouded din nila yung isipan nyo. Kaya nga, pag gumagawa ng ganyan, kung na-notice nyo, na nakakahilo siya. Yung pala pinapaklouded na ng mga fallen angels yung isipan ng mga gumagawa niyan. Ang daming clouded yung isipan eh. Yun na nga lang na hindi ka pa gumagawa ng ganyan. Minsan clouded pa yung isipan mo eh dahil na pinapaklouded nila, yun pa kaya nagagawa ka ng mga tinuturo nila. Sila natuturo niyan eh. Tingnan nyo. Yan ay mga gumagawa ng injustice, itong pamilya na ito. Injustice, unfair injustice. Mabaluktot yan. Yan. Itong paparating sa'yo. Victory, no? 6 of Wands, tagumpay. Maliwanag na tagumpay. Tagumpay. Magtagumpay ka. Maging victorious. Or kung person mo itong darating sa'yo na ang energy niya is 6 of Wands, victorious na person. O maybe ng public eye. Ito yung magte-take pala ng action sa'yo o mag-umpisa sa buhay mo na maging matagumpay ka na. New cycle. Siguro next year na yan. Lapit na din. Ilang araw na lang. Diba? Bagong taon na. Ilang araw na lang. Tayin. So,
O kaya, kung person may itong darating sa buhay mo na mag-take ng action, na positive na mag-take ng action, nagtagumpay siya over obstacles, challenges, blocks, mahadlang, kaya makapag-take siya ng action. Or maybe in a public eye na person. And yan magkaroon ng new beginning, new cycle sa inyong dalawa. So yan. Ito ay pupuntahan ka o magme-message. There's birds, sumaring message or call, no? Kung person ito. And naka-recover na to kasi sa ano eh. Maring sa sakit. Or kaya nagtagumpay sa sakit. So, nag-umpisa na siya maging healthy. Yes. Healthy na siya, nagpa-healthy. Naka-recover na siya sa sakit. So, alam niyo, nabibigay ng sakit. Ano yan guys? Mga evil forces. So, kung magtaka yung gumagawa din ng mga witchcraft, you know, mga evil. Bakit sila nagkakasakit? Yun din yung mga kaluluwa ng Nephilim, yung mga sinusumunan nila. Yun din mismo ang nabibigay sa kanila ng sakit. Sila mismo ang kinakapitan ng mga ganyan, ang pinapasukan ng mga ganyan. Yes, sumunan nga nila. Pero, yun nga lang, natake din yan sila. Kasi, they're dealing with that. Kasi tanongin dyan, they're dealing with demons. Demons yun eh. They're dealing with demons. Pinamamahayan sila ng mga demonyo. Naalaw nila yung sarili na pasukan sila eh. Sa mga tingin na may demonyo sa katawan, may addiction, o kaya may mga elemento. Huwag kayo mahiya na humingi ng tulong. No? Ako pwede ko kayo matulungan. Hawakan ko lang yung ulo ninyo, matanggalin yan sa inyo. Kasi sinabi ni Jesus Christ sa akin yan at napatunayan ko na sa kapatid ko, kay nanay ko, may elemento sa akin. Pagka inaatake ako ng mga witches and wizard, yun ang ginagawa ko. Hawakan ko lang yung ulo ko. Yan, malaman yung pag matanggal niyan siya kasi papantay na yung daliri. At hindi na maatake pa ako, kunwari elemento. Hindi na maatake pa ng elemento na yun ang atake. Kasi yung mga elemento na yun, pag once na hawakan ko yung ulo ng tao na yun, pag may elemento siya sa katawan, o demonyo man, o fallen angel, didiretso na yung ano na yan eh, mga fallen angel or elemento sa, alam ko sa impyerno eh. Yan ang sabi. Sa impyerno sila dumidiretso. Katulad nun sa kapatid ko, kay nanay. Kaya kung mapasukan man ulit, iba na yung pumapasok niyan. Hindi na yung dati. Kung sakali man. Kaya, kung pasukan man, tagal at kung may papasok na bago. Pero iba na siya. Kasi yung elemento, demonyo, evil forces na sa katawan niyan, dumidiretso sa impyerno guys. Na pag nawakan ko yung ulo, magtaka kayo kung bakit. Kasi sinabi na sa akin ng ganyan, hindi naman talaga tao ang aking origin. No? Hindi talaga tao. Nasa vision ko yan. At bata pa ako, nagkakaroon ako ng vision. Katulad kay Jesus Christ, hawakan niya lang yung ulo ng ano. Di ba natatanggal yung mga demonyo? Nasisend niya din sa impyerno. Kasi nga celestial being eh, yung origin. Yes, tao ngayon, pero may kapangyarihan pa rin kasi yung ano, yung mga kagaya kay Jesus Christ, di ba may kapangyarihan siya, kahit tao siya. Kasi, yun ang mga celestial being, kahit maging tao sila, dahil may mission sila dito, may kapangyarihan pa rin yan sila. At of course, katulad ng kay Jesus Christ, pag hawakan niya yung ulo ng mga as in hawakan talaga, kasi kailangan talaga hawakan na nakalapat talaga sa ulo kasi yun patunay. Yun, matatanggal yung mga evil forces. Yun. Didiretso sila sa impyerno, guys. So, huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya na humingi ng tulong kung gusto nyo ma-set free from demonic or evil forces. Actually, kailan ko lang yan na hindi ko agad nalaman yan eh.
Yes, inaatake ako ng mga evil forces, pero kailan ko lang nalaman talaga yan. Kung hindi pa sinabi sa akin ni Jesus Christ, ako hindi pa ako inay ng angel kung paano ko gamitin, kung paano ko magawa yan. Hindi ka alam. Kailan ko lang yun nalaman, na-discoveryhan yan. Kailan ko lang napatunayan yan, na may ganun pala ako. Pero matagal ko nang alam na hindi tao ang aking origin. Kasi bata pa talaga ako, may mga vision ako, pinapakitaan ako ng ganung vision. May mga sinasabi na siya sa akin, di ba? Iba ka nagkwento ko sa inyo. So, pwede kayong magpaano sa akin, magpatanggal ng mga ganun. Kung may mga namimisti sa inyo. Pero, nasa inyo na kung maniwala kayo, hindi. Wala namang mawawala sa inyo kung maniwala kayo, bahala kayo. Nasa inyo na yan, no? So, ako ay offer ko lang ng tulong yan sa mga gustong ma-set free sa mga evil forces na yung may mga evil forces sa katawan nila. Yung may mga napasukan, guys, ba? Na mga demonyo, fallen angels, mga ganyan. Basta evil forces. Yung mga napasukan yung katawan. Yan. Kung gusto nyo lang naman, no? So, na ma-set free kayo dyan. So, yan ang offer ko sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo. So, yan. Maliban ako, ayaw niyo matanggal yun sa inyo. Pigilan kayo ng kasi syempre masensya sa impyerno eh. Pigilan kayo ng mga nasa katawan nyo na evil forces. Madami yan. Madami. Pagpantayin yung daliri nyo, dyan yung malaman kung meron kayong evil forces sa katawan. Yun daw yung isang sign na may evil forces kayo sa katawan. Pag spirits, nakaluluan ni Philip, dito mas mataas. Pagpantay nyo to. Diyan tinitingnan ng mga pagpantay niyan. To. Pantayin nyo lang yan. Ganyan lang. Yan. Ganyan magtingin na. Ito yung pagpantayin nyo. At dito. So pag ganyan yan siya yung dulo, mga spirit o kaluluwa ng Nephilim, mga ganyan na nasa katawan ninyo. Pero pag dito, mga elemento, so, elemento at fallen angel, pag dito, mataas. Okay, pag ganyan. Kahit mali, may kunti lang yung taas. Basta pag dito, fallen angel or elemento. Kasi may katawan yan sila eh. Di ba, elemento at fallen angel. Magkaiba daw yung fallen angels elemento, guys. Basta magkaiba yan sila. Kasi, tingnan nyo elemento. Mga elemento, wala silang pakpak, diba? Wala silang pakpak eh. Para lang silang tao at yung laki na para mga tao lang din. No? Karamihan sa kanila. At meron din maliliit sa kanila, syempre mga dwarf. No? Pero wala pakpak. Yung may pakpak lang sa kanila lambana. Yung pakpak pa ng lambana ay, di ba, ang alam ko parang sa tutubi o parang sa butterfly. I don't know. Pero yung mga fallen angel kasi, guys, may mga pakpak yan sila, guys. At iba-iba yung form nila. Para sila may mga, parang yung iba sila, parang hayop, no? Iba beastly talaga, mga ganon. Basta iba-iba yan, no? Iba humanoid man, pero basta iba-iba silang form. Iba parang monstrous talaga, may mga ganyan. Pero hindi ako natatakot kasi ganon din naman na hindi naman kasi ako naiba sa sa mga galing sa langit eh. Kasi galing din sila sa langit. Kaya hindi ako takot. Basta ganon. So, ayan guys. Ganon ang indication pag meron kayo na meron. So, pag meron kayo addiction o mga, alam niyo, mahilig kayo magsugal,
Sugal sa mga pinagbabawal ng God ni Jesus Christ. Sugal, kung may mga bisyo kayo. Yan, nag-joke sa inyo. Gumawa ng ganyan. O kaya nag-addict. Yan, may demonyo yan sa'yo. May demonyo yan sa katawan. So, pwede kayong humingi ng favor sa akin na yun na nga, na hawakan yung ulo ninyo. Pero nasa inyo na kung maniwala kayo. Hindi, no? Nasa inyo na yun. Bahala kayo. So, yan. Pero pilitin ang tao kayo maniwala. So, yan ay offer ko lang na tulong, no? Kung malapit lang kayo. Pero kung malayo, bahala kayo. At yan ay offer kayo para ma-set free kayo. Kasi once nawakan yan, yung mga demonyo sa katawan nyo, matanggal yan siya. Didiretso na doon sa impyerno. Ganun. Yan ang isang kapangyarihan ng galing sa langit na pinadala. Like sugo, ganyan. Alam ko, so lahat ng sugo, no, na pinadala dito, kagaya ng Jesus Christ, ako, ewan ko kung meron pang iba, magagawa yan, no? Magagawa yung ganyan. Lahat ng sugo. Pero, only God knows kung sino talaga ang mga sinugo niya. Siyempre, ano bang alam ng mga tao sa mga ganyan? Wala alam ang mga tao sa mga ganyan. Only God knows it. Ha? So, yan. Ito ay kung sino lang din naman talaga, sino-sino ang kuhaan nito ng ganang, kung sino ang kanyang readingan, no? Ng mga tao, no? So yan, kasi collective naman ito, sabi ko collective, kung sino-sino lang, kung sino ang kanyang kuhaan. Mas okay na yun, at least siya ang nag-guide, hindi kung sino-sino. So yan, at para may parating pati mensahe sa mga tao. Kahit na konti man ang manood o marami. Yan ay kahit magalit yung iba na tamaan, yan ang pinaparating niya. Okay? Yan ay pinaparating ng God sa mga tao. Yan ay truth from God. No? Yung mga ganyan. So, yan. Yung iba dyan, karamihan dyan sa Bible naman yan eh. So, basahin sa Bible. So, cornucopia, nasa Bible yan. Karamihan dyan. Cornucopia, maging masagana, maging abundant na talaga yung buhay mo, guys. Maging masagana ng filled with abundance and positive na yung buhay mo. Yellow, maliwanag. So, masagana, prosperous. Ganun ang iyong buhay. And may journey kang tatahakin. Clarify ko ang anxiety. Hindi ikaw ito maka-experience sa anxiety. Hindi din yung pupunta sa'yo. Kung may pupunta sa'yo, hindi yun na maka-experience sa anxiety. Yung mga naiinggit sa journey mo, yung mga naiinggit sa journey mo, guys, dito sa mundo, yung mga naiinggit sa'yo, yan ang naka-experience sa anxiety yan. Bakit kasi buhay ng iba ang pag-isipan nila? Bakit buhay ng iba kasi ang gusto nilang kontrol? Bakit buhay ng iba ang tinututukan nila? Bakit yan ang gusto nilang pakialaman? Ba't buhay ng iba gusto nilang kontrolin? Sa akin na porket celestial being ako, yung origin ko, na naging tao ko ngayon, gusto nang kontrolin ng mga tao ang buhay ko. Ginagawa na ako ng injustice. Unfair. Gusto nilang maghirap ako, magdusa, mahirapan sa buhay, yung napaka-unfair injustice yung mga ginagawa sa akin ng mga tao sa akin. Porkit ganun ang aking origin na yung napakalupit nila. Ayaw nilang mamuhay ako ng kagaya ng iba na masaya, peaceful, komportable.
And di lang yan, gumagawa sila ng deceit and scheme, manipulation, witchcraft, just to make my life difficult. Para bang tingin nila, ay, hindi ako worthy na mamuhay ng peaceful, na masaya, tahimik, komportable, and stable, and secured, umasagana. Gusto nila sila lang, ang kapwa nilang mga evil, ang magtamasa ng magandang buhay, ang mamuhay ng peaceful. Tingin nila na hanap nila ng peace sa ganong ugali nila. May mga ganyan tao, unfair, no? Injustice. Kulang-kulang ang pag-iisip, naiinggit, tapos dahil sa inggit niya maka-experience sa anxiety, mag-overthink. Dahil sa inggit niya, hindi niya matanggap kung ano yung buhay ng iba. Ba't kasi buhay mo ang pinag-focusan nila? May tililing. Baka yan pa yung mga na-atake sa'yo. Yan nga ang mga na-atake sa'yo ng witchcraft. Na-atake ka niya ng mga scheme and deceit, mga witchcraft. Diba, salbahe? So, ano yung expect nila? Masave sila sa ganyang ginagawa nila? Eh, hindi sila may impyerno? Yan ang tunay ng mga salbahe. Mangbaliktad pa yan, baka ikaw pa sabihin salbahe. Yung gawan ka na ng deceit, kunwari, batuin ka ng palipad hangin, gawan ka ng spell para mag-clouded yung judgment mo, yung isipan mo. Utusan ka nila magbunga nga. Pwede kasi yan eh, no? Ganun mga effect niyan, o kaya yung magsalita ng walang kawan. Tapos, sabihin ni kwento na siya, salbahe talaga, kung ano pinagsasabi. Kita nyo? Yan pala yung kagagawa nila, deceit nila yan. Baka i-record pa nila. Yan pala yung kagagawa nila. God knows everything. Pinaparating ng God yan. Nakikita ng God yan lahat kasi ako naobserbahan ko din lahat yan. Kahit yung mga ginagawa din nila sa akin na maganyang scheme. Naobserbahan ko yan kahit hindi mapansin ng iba, na mga hindi intuitive, na hindi makita ng iba yung mga ginagawa nila. Siyempre, pahide naman yan. Hindi naman makita yan eh. Yan ay mga paatake ng patraidor eh. No? Mga ahas kasi yan eh. Mga evil kasi yan. Yan, ganyan ka-deceitful ang mga evil. Pero nakikita ng God, hindi mahiyan sa God. Yan ang matunay na salbahe, guys. Ako lang ha. Ako, masiyahin akong tao. Kunting ano lang, marunong ako makontento kasi. Hindi kasi ako yung pag-imbutan ko yung kung ano yung sa iba na gusto kong kunin sa kanila. Yung para sa iba, hindi kasi ako ganun. Kaya kahit simple, kahit kung ano meron dyan, marunong ako makontento, kaya masiyahin ako. Talagang may mga deceit lang din pati sa akin na ginagawa, kagaya ng mga bulong, no? Witchcraft na ginagawa nila. Kaya minsan irritable ako, ganun. Yun sa akin na, so ganyan sila ka-injustice yung mga ginagawa nila, ganyan sila kasama, ka-evil. Kaya yung iba sa kanila, meron sana ng gadon sa impyerno. Baka ako pa sisihin nila. Ay nako, ako na ginawa ng injustice. Yung mga taong ginagawa nila ng injustice, tapos yun pang sisihin nila.
Mga ganun tao. May mga ganun tao dito sa mundo. Ganyan. Noong unang panahon pa. Mga ganyan na. Hindi na to sa'yo hindi na sila aggressive na makapang-atake sa'yo. Hindi na. Makaalis ka na yung mga attacks nila eh. Mga atake nila sa'yo. That's why you are, kumbaga, determined, buong loob mo, courageous, di ba? Lumabas na yung kanina sa energy mo. Makapag-heal ka eh. Maybe you will spend time a lot sa place na tahimik, peaceful. Alam niyo yung mga tao hindi evil, mga pure-hearted na mga tao, mga people of God kung tawagin, at mga taong righteous, o people of God na nabibilong sa people of God. Hindi yan nila pinapairal yung inggit nila. Hindi yan sila greedy. Hindi yan nila pinapairal yung greediness. They stay away from keep sinning. They stay away from doing evil. May sense of right and wrong yung mga yan. Hindi yan sila deceitful. Hindi yan sila scheming. May takot kasi sila sa God. May takot kasi sila sa Diyos. Obedient kasi sa God ang mga people of God. So sa tingin ng mga viewers dito, kung they're not yet people of God na hindi pa sila nabibilong sa people of God, you need to change yourself, change your heart from evil into pure-hearted. Bakit? Ikaw din naman, kayo din naman ang bibenefit niyan eh. Solely. Malaman nyo na lang yan. So yan, sheep. Palagi ka nang sasakay, umaring sunod na araw, baka sasakay ka sa bangka, no? O flatboat. Or ito na maging buhay mo, ma-relax ka talaga eh. Lagi kang mamasyal sa laot, sa dagat, o sasakay ka ng bangka o flatboat. Yung ma-relax ka talaga sa nature, guys. Kasi dagat is nature, no? Nature, natural lang siya, ang creation ng God, no? So mga ganyang places, you will spend time a lot. Yung mag-heal ka, mag-relax ka talaga, makalm, no? Ganun. Yung mag-offer sa'yo ng ring, may magbigay sa'yo ng ring, maging panatag yung isipan mo, maging stable ang isipan mo, kasama yan eh. To be in a relationship with that person eh. Maaaring you live in a place na parang bundok, o may bundok doon, sa lalim ng bundok, and then baka may mapalayan doon. Ganyan yung mga place na may mga bundok, sa lalim ng bundok ba. May mga palayan. So, maaaring doon kayo titira. And then, may mga rats doon, may mga mice doon. Ganun talaga, may mga palay. Palay ba? May mga rats yan, no? May mga mice. So, see? And, ito yung mga snake na to, yun ang mga nang o-oppress, mga na-atake ng isipan. No? Yan ang mga fallen angel. Passionate pa naman to, goal-driven, matake ng isipan, ma-oppress, ma-atake, you know. Ma-atake sila. Merong hindi ka tuloy lumugos. Yung maging person mo, yung makakasama mo sa tahanan mo, yung maging asawa mo, maging partner mo, yan na siguro mag-offer sila ng ring. Yan ang sumisimulo ng yellow mungus dito. Yan magde-defend sa'yo sa mga evil forces, like fallen angels. No? So yan, hindi through spell, hindi spell ang gawain yan, hindi witchcraft ha, kasi ma-under nga sa control ng fallen angel, gumagawa ng mga spell, any form of spell, any form of witchcraft, okay? Sa fallen angels yan.
yung mga witchcraft and spells. And, malakas to, strong, powerful itong magdidipinsa sa'yo. Mayaman, mapera, masaganang buhay, prosperous ang buhay, kumpleto ang buhay, prosperous ang buhay, maraming pera itong maging partner mo. Si Emperor. Puro gold. Mayaman. Parang boss. Mayaman. Mapera. And powerful. Authority. Strong personality. Yan kasi yung mag-offer sa'yo ng huge offer. Si Emperor. At may faith ito. Yan ang naghahanda na yung mag-offer sa'yo for sure. Ay, hindi pa siya naghahanda na mag-offer. Actually, hindi huge offer yung offer niya. Hindi huge offer. Pero may faith ito. Hindi ang mapangasawa kang offer niya. Pero possible din ang mapangasawa mo. Hindi din opportunity. Hindi din stability. Ano kaya ito? Hindi din opportunity. Hindi pagmamahal. May faith siya. Hindi. Meron tong offer. Merong offer yan. Ang offer niya. Ang i-restrict yung mga babantay ng spy. Yung mga gusto ma-manipulate sa'yo, yun ang offer niya, i-restrict sila. No? So yan, may faith to sa God. Alam niyo po, may faith. Hindi gumagawa ng mga spell, witchcraft yung mga pinapabawal ng God. Alam niyo, may faith, obedient din sa God. Kung ano sinasabi ng God sa Bible, sinusunod niya yan. Yung may faith sa God, maka-Diyos yan, hindi yan evildoer. They stay away from keep sinning, they stay away from keep doing evil. They're not deceitful, they're not evildoer, they're not scheming, okay? They're not liar. May faith, maka-Diyos yan, maka-Diyos, may takot sa Diyos, kaya may faith din.
Yung makalaya ka sa mga gustong mangontrol sa'yo. Yung mga, alam mo, may mga gusto kasi mamanipulate. Yun talaga. Ang hindi ka na nila ma-atake yung isipan mo. Hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila makulong sa kanilang mga manipulation. Hindi ka na nila makontrol sa witchcraft nila. Ganon. Gusto niyang freedom to future. Freedom. Freedom nga. Tuloy-tuloy na freedom. Yun ang offer niya sa'yo. Magsimula ka ng buhay na blessed. Na may freedom. Malaya from any control and manipulation na mga witches and wizard, may evil. Yan, may faith siya. Lakas to. Babalik siya, magte-take siya ng risk. Hindi niya pinipigilan, hindi niya kinokontrol ng sarili niya. Fearless. May tubig na. Nag-aantay ito kasi may mga responsibility pa to eh. Pero hanggang dito ma-unite kayo, karoon ng reconciliation at bumuo din ng family with you. Pero yun ang offer niya sa'yo, malaki. Hindi siya huge offer, pero yun ang offer niya, no? To set you free, magkaroon ka ng freedom, na hindi ka na oppress, hindi na nila na-atake yung isipan mo, hindi na nila na manipulate yung isip mo. Magkaroon ka na ng total freedom from any oppression, from any attacks, from evil forces, sa mga kampo ng kadiliman, like witches and wizard. Kasi nang-oppress yan sila guys eh. Nang-atake, nang-oppress. Sunodin ka nila sa gusto nila. Naglalaro pa ngayon sila ng witchcraft nila, ng spell nila eh. Tuwang-tuwa sila, pero dahil lang tawa nila. Afterlife, puro na sila na pagdurusa. Saan? Sa impyerno, alangan. Yun naman ang katotohanan eh. Pinaparating agad yan. Sa lahat ng manonood. Ngayon lang ang tawa ng mga yan. Yung mga gumagawa niyan, nagsasucceed man. Afterlife, puro din sila pagdurusa ng impyerno. Ganun ang God, kadirect. Ma-hurt man kayo, ma-hurt. So, gumagawa, kung sino mang gumagawa niyan. Pero yun ang katotohanan eh. From God eh. So, you will build, ito ang hangad niya, makabukay ng, passionate kayo in your family. Strong and active. Siguro sa inyong mission ba. Gamitin ang inyong intuition at ang mag-set free. No? Ang mag-set free, pero tuturuan ka din niya kung paano ma-set free yung iba. No? At ang mag-set free ng mga tao sa mga kamay at sa mga demonic powers or demonic attacks and oppression ng mga witches and wizards at ng mga kampo ng kadilim. Wow! Ito pinapasabi niya sa'yo. Merong deceit na magitan sa inyo. Meron daw deceit. No? Pero gusto ko niya mapangasawa. Gusto niyang gawin na secured ka, stable, comfortable ang buhay mo. Kasama siya. Gusto niya ma-unite kayo. And you are meant to be together naman daw. You are divinely guided to be together. No? Hindi na daw mas stagnant yan. Ibig sabihin, mga kilos na siya. Mangyayari na daw to. This is a Six of Coins. Hindi na daw yan sila makapagbigay pa ng
mga negativity na para mapaklouded ang judgment. Yan mismo. Kaya magkakaroon ng stability sa inyo. So yan, ito na lamang for collective reading.